na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Lunes. Kanhi Cebu Governor Gwen Garcia, no show sa turnover sa provincial capital. 5-minute response time sa Mandawi City Police nasukod atol sa surprise simulation exercise. 62 anyos nga lalaki na lumos, humangukda ang naanod nga tsinelas sa suba. Ug kapin sa piso matag litro nga pagkunhod sa presyo sa diesel o gasolina, ipatuman og mang-adlawa. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Hingpit nang miasumer sa katungdanan si Governor Pamela Baricuatro, ang ikaduhang babaeng gobernadora sa lalawigan sa Sugbo. Sa iranta sa report ni Alan Domingo. Miabot ang bagong gobernador Pamela Baricuatro sa Kapitolyo alas 10 ganina buntag diin nakighimamat siya sa mga Sugboanon nga nagatangka niya. Midiritso siya sa social hall diin gipahigayon ang ceremonial turnover of responsibility nga gitambungan sa iyang pamilya ug mga supporters. Mitambong si kanhi Vice Gobernador Hilario Davide III nga mao'y midawat sa bagong gobernador. Hinaot ko na tanan mo mga napamaglutusog ka sa tanan mo mga plano ug tiguha alang sa ayuhan ug kalabukan sa Sugbo ug sa mga Sugboan. Gipahigayon dayon ang ceremonial turnover nga gipangunahan ni Jesus Robel Sastrillo Jr., DILG Provincial Director, kinsa mitunol sa yawi sa pangatungdanan kang Governor Baricuatro. To our incoming Governor, Honorable Governor Pamela Baricuatro, we extend our congratulations, Gov. As you take the mantle of leadership, may you be guided by wisdom, compassion, and unshakable commitment to serve every Cebuano. Ato sa iyang hamubo nga mensahe, gipadayag sa bag-ong gobernador ang dakong pasalamat sa mga Sugboanon nga nagbutang kaniya sa pwesto. Dungan nini ang pagdawat niya sigulagway ng dakong responsibilidad ug ang iyang commitment sa pagserbisyo alang sa giingon niyang kausaban sa lalawigan. We are entering into a new era in leadership where I intend to empower, not overpower. Every contract will be reviewed, every agreement will be scrutinized, and every peso will be accounted for. Samtang sa isyu sa kapalaran sa mga job order, giingon ini nga ipaubos pa sa evaluation ang performance ug ingon usab niini ang mahitabo sa mga department heads. Samtang adunay mensahe si Baricuatro kang former Governor Garcia nga wa mo tambong atol sa turnover sa gahom. I want to thank her for her service to the province of Cebu, but this is a time for healing, and I want to focus on governance. So some things are left as it should be. There are some things nga has-beens, and let's move on, let's move forward, and serve the people. Niadtong Sabado sa gabi, katapusang nagpakita si Garcia atol sa gipahigayong gabi sa pasalamat dungan sa off-taking sa mga nakadaog nga provincial board. Diin siya ang nagpahurar kanila. Makahuluganon ang iyang mensahe. Goodbyes are not forever. Goodbyes are not the end. It simply means I'll be missing you until we meet again. As a final statement that I borrow from a fellow governor, Arnold Schwarzenegger. Hasta la vista, baby. Sa Dakbayan Sugbo sab, nagkaasumer na sa katungdanan silang Mayor Nestor Archival ug Vice Mayor Tomas Osmeña ug mga bag-ong miyembro sa konseho. Kinahuman gipahigayon ang turnover ceremony ni kanhi Mayor Raymond Alvin Garcia ngadto kang Mayor Archival ganinang buntag. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Patay ang 62 anyos nga lalaki human malumos sa sapa sa barangay Kambangug sa Dakbayan sa Toledo gikan nga namista pasado alas 11 niadtong Sabado sa buntag.
Sa investigasyon sa Toledo City Police, gingong mibiya ang lalaki uban siyang anak sa ilang panimay nga nakainom og gilindog makahubog. Dihang nilabang sila sa sapa, giingong nahubo ang iyang tsinelas ug gianod. Gisuwayan niya pagkuha kini apan nahug siya sa kantiladong bahin sa sapa nga misangkot hinuon sa aksidente. Wala na mosuway og luwas ang anak sa iyang amahan kay nakainom usab kini ug dili usab makamao mulangoy. Hinungdan nga nangayo siya og tabang. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilfredo Alarcon, ang hepe sa Toledo City Police, nga walay foul play ang kamatayon sa biktima. Nakainom na sila daan. Then while naglakaw sila, na-slide siya sa bato, dayon ang pag-slide niya, nahug niyang tsinelas, yung tsinelas, nada sa current sa tubig. O niya, iya untang kuha ng tubig, ang yung tsinelas, ang iyang laong man di ay kanang na ay kantilado nga area ba? Di pa imbestigahan sa Department of Health ang paglabay sa mga medical waste sa usa ka bakanting luna sa lungsod sa Tabugon sa Northern Cebu. Naglakip kini sa collection tubes alang sa blood sample, dialysis tubing ug ingon man mga syringe. Yulagway kini sa DOH nga delikado alang sa panglawas sa mga tao nga posibleng mataptan sa balatian gumikan sa pagpasagad ug labay sa mga medical waste. Nanawagan sila sa mga health facility nga magmatngon ug dili magpasagad og labay sa ilang hugaw. Katong mapamatud-ang nakalapas sa balaod, magatubang og silot ug ang labing bugat niini ang pagribukar sa lisensya sa pag-operate niini. Pwede siyang suspension of their license to operate, or siguro kung minor lang, maybe suspension, no? Or talagang i-withdraw na mo ang ilahang license to operate. Gituuhang Shabu Laboratory sa Barangay Zapatera, gironda sa kapulisan karon lang jung hapon. Ang detalye, makauban nato si Alan Domingo live. Alan? Yes, sa tinuunan sa kagituhan ng Shabu Laboratory ang napagkaroon sa pwersa sa kapulisan para sa Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine National Police o PDEG. Gani ato nahimutangan karon na karon himutang sa third sa apartment building diri sa may Bihak Sulim, Barangay Zapatera, dakbayan sa Subo SES, no? Kasamtangan nga giproseso karon sa atuang mga otoridad ang kining kwarto diin gipanagiya kuno ni siya sa usa ka chemical engineer ang subject sa ilahang operation. At the moment, says doon na mga nakuha sila ng mga ebidensya gamit matud pa sa pagluto o kaning shabu ug uban pang mga illegal nga drugas, apil na ang kining party drugs ug doon na pay cocaine, no? As of now, gikuha pa nato ang kompletong detalye nini kay naamang karon diri ang presensya sa direktor sa Philippine Drug Enforcement Agency o uban usab ang direktor sa Police Regional Office 7, si Police Brigadier General Rico Maranan, of course ang hepe pod sa kapulisan sa Dakbayan Subo, si Police Colonel Enrico Figueroa. So karon di pa nato ma-penetrate kaning room nga gironda sa ato ang PDEA o sa PNP. Unya kanina yung pagpagronda ses doon ni search warrant nga gi-issue sa korte. Ato ang siren nga kining subject sa operation na sakpan na diay ni atong weekend unya ni resulta sa dako pa nga pagdiskubre sa illegal nga kaltukan nga iyahang gihugna ses. So far, wapatay statement gikan po sa ato ang PRO 7 o sa PDEA Region 7. So magpata sa magkompletong detalye ni ini ses. Balik sa imo diya. At Alan Domingo. Human sa Kabalaka, subay sa pagsulbong sa presyo sa produktong petrolyo sa mayaging semana, sugod ug maadlawng Martes, mga motorista makaginhawa og gamay. Human ipahibaw nga minusan sa mga kompanya sa lana ang presyo sa produktong petrolyo matag litro. Gipahibaw sa Sea Oil ug Shell nga minusan nila ang gasolina, krudo ug kerosene sa 1.40, 1.80 ug 2 pesos ug 20 sentimos. Clean fuel mo patuman usab sa susamang rollback gawas lang sa kerosene nga wala sila mamaligya.
Mupatuman ang ubang mga kompanya sa rollback sugod ugma Martes, Hulyo 1 sa alas 6 sa buntag. Samtang ang uban mupatuman sa pagminus sugod sa alas 8:01 ugma gihapon sa buntag. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gisorpresa sa hepe sa kapulisan sa rehiyon ang Mandawi City Police kung makatuman ba sila sa 5-minute response time sa alarma. Sayranta sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, buot masiguro sa PRO7 Director kung makatuman ba kining mga police officers dinhi sa Dakbayan sa 5-minute response time nga gimando sa PNP Chief. Mismo si Police Regional Office 7 Director, Police Brigadier General Rodrigo Maranan, ang sorpresa nga mibisita sa Mandawi City Police Office kaganihang buntag. Sa command center, siya ang nangunay aron mo report o giingong alarma para respondian sa personnel. Elian Tower, Burgos Street. Managlahing alarma sa managlahing lugar ang gipaadtuan ni Maranan. Lakip niini ang shooting incident o robbery hold-up incident. Gihangup hinon niya nga nakaabot ang kapulisan sa gitakda nga 5-minute response time. I have given at least 3 scenarios and naka-respond naman yung ating mga responding officers within 5 minutes. Actually, less than 2 minutes nga and 3 minutes yung response nila. At tama naman yung response procedure nila. Gawa sa mga police personnel mismo nga mo proceed sa lugar nga gialarmahan, matud ni Maranan, importante usab ang pag-maximize sa kapulisan sa mga kagamitan ug teknolohiya pagresponde sa alarma, sama sa mga body-worn cameras, alternative recording devices ug sakyanan. Lakip na ang paggamit og drone aron unang i-deploy kung asa ang lugar nga respondian. Unlike before, for the past months, medyo nangangapa pa, but this time, medyo proficient na sila. Mabilis na, nauuna na yung mga drones natin doon sa area. Nang sa ganun, pagdating ng ating mga responding elements, meron na tayong bird's eye view at saka advanced information, whatever is transpiring doon sa binigay nating area. Matud sa PRO7, gimonitor gyud ang implementasyon sa 5-minute response time sa mga syudad dinhi sa rehiyon. Gikan sa mga highly urbanized cities ngadto na sa mga component cities sa Cebu ug usa sa Bohol. Ses kung 5 minutes ang response time sa mga city centers o kining mga dakbayan, ses matud sa kapulisan sa mga lagyo o mga hilit nga mga lugar ang ilang gitan-aw ni kining MRT o most reasonable time nga makaabot ang kapulisan sa mga alarma nga mahitabo nining mga lagyo na sab nga mga dapit sa mga kalungsuran. Ses? Daghang salamat, Nico Sereno. Nakalas ang 15 anyos nga lalaki nga nagmaneho og motorsiklo samtang kritikal usab ang iyang kaluha nga gaangkas sa motor human mibangga sa gikasugat nila nga auto. Nahitabo ang aksidente sa National Highway sa Barangay Ginablan sa lungsod sa Badyan Biyernes alas 6 sa gabi. Sa investigasyon na sayran sa Badyan Police nga kusog ang pagpadagan sa biktima sa motorsiklo nga mi counterflow nga misangpot na hinuon sa aksidente. Nakaangkon og grabing bunog ang managkaluha nga biktima ug gidas sa ospital. Apan nakabsan siyang kinabuhi ang usa kanila. Samtang ana-ana sa kustudiya sa Badyan Police ang driver sa auto nga posibleng mag-atubang og kaso. Sa Lapu-Lapu City, tunhay ra ang turnover ceremony sa Magtiayong Tiyan nga nagbaylo lang sa katungdanan. Si Luan Mirundinas sa report. Sa flag racing ceremony ganihang buntag, parehong mitambong sila si kanhi Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Tian nga karon maunay Lapu-Lapu City Lone District Representative ug ang iyang kapikas nga si Mayor Cindy King Chan nga kanhi Lapu-Lapu City Lone District Representative usab. Sa paglingkod karon ni Mayor Cindy, iyang gitataw nga way mahitabong dakong lahugay sa mga department heads ug wa usay daghang kausaban sa mga staff. Gipasalig usab ni Mayor Cindy nga ipadayon niya ang unsa may nasugdan nga mga serbisyo ni kanhi Mayor Ahong. He made it as smooth as possible ba na
before ko molingkod, hanay na sa niya. But of course, I will be focusing also on the Lapu-Lapu City Hospital o ang City Health. So daghan pa kay tag room for improvement. Giangkon hinuon ni Mayor Cindy nga wa siya'y igong kahibaw isip Chief Executive sa Dakbayan kay unang higayon niya kining paglingkod isip mayor. I'm still going to be learning pa, no? Ang akong sigong pangutukanag nabay seminar, nabay para sa bagong mayor, no? Pareha sa namo sa House of Representatives, naman give me 3 days na seminar. Samtang gipasalig usab ni Congressman Junard Ahong Chan nga tiwason niya ang mga proyekto ni kanhi Congresswoman Cindy King Chan nga wa matiwas. Ilabi na ang mga flood control projects. Priority kayo na nato, labi na sa katong mga main thoroughfares like in Barangay Babag, in S. Osmeña Street. Samtang gipasigarbo usab ni Congressman Ahong nga adunay 5.2 billion pesos nga pondo ang panudlanan sa Dakbayan sa iyang pagbiya sa katungdanan. Gani matud ni Chan, di na kinahanglan pang mulon ang Dakbayan alang sa pagpabarugo niya sa bagong Lapu-Lapu City Hall building. Sayop di ay ang maong balita nga bangkaruta sa gibilin sa previous nga mayors o sa ako nilingkod nga nay kwartang yang gibilin diri sa tong pisina, mas dako pa, nadoble pa ang kwarta. Samtang gibutyag usab ni Mayor Cindy nga di niya buot nga madali-dali ang planong pagpabarog sa bagong City Hall building hangtod makita niya ang tanang mga sugyot kung asa dapit ang mas tukma nga pabarugon ang bagong City Hall building nga di kinahanglang gubon ang kasamtangang City Hall. Sa nahaunang plano nga gisumiter sa mga engineers, pabarugon kini sa dapit diin nagbarog ang sports complex. Butang nga wa usab mauyuni ni Mayor Cindy kay mas pabor siya sa bagong sugyot nga pabarugon kini atubangan sa karaang City Hall building. I wasn't really into that kuan na marag wa nagtakilid bitaw kay manindot gyud naa sa tunga, di ba? Kay marag nindot kay ang approach niya nagi sa center, sa road, ang marag nindot kay pagka kuan ni ba niya. But how do we do it without demolishing this old building? Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda. Lalaking namato og misukol sa Talisay City SWAT napusilan. Samtang laing lalaking nagmaoy nasikop sa Talisay City Police. Ug duha usab ang nasikop nga mga sospek sa pagpusil patay sa barangay secretary sa lungsod sa Dumanhog. Si Femari Dumabok sa report. Napusilan sa tilang 39 anyos nga lalaki human kini miatake sa sakop sa Talisay City Special Weapons and Tactics kon SWAT sa Purok Kamansilis, Barangay Haklupan kagahapon. Gilaramang suspetsado human gireklamo nga namato og sakyanan. Sa pagresponde sa mga sakop sa SWAT, ilang naabtan ng suspek apan inay nga itahan ng kaugalingon, mikuha kini og sundang sa ilang panimay ug ingong miatake sa usa sa mga sakop sa SWAT. May nalang ang vest sa pulis ang natigbasan. Subay niini napugos pagpusil ang pulis sa tiil sa suspek. Kinsa gidala sa ospital diin nagpaalim karon sa samad sa pinusilan. Tukmang kasong ipasaka sa kapulisan batok sa dinakpan. Samtang gisikop usab sa Talisay City Police ang hubog nga nagmaoy nga gasabok-samok sa mga namaligya og butong dito sa Barangay Maghaway sa Dakbayan sa Talisay. Gireklamo sa magtiayon ng hubog nga si alias Jeffrey, 30 anyos, kinsa ig-agaw ra usab sa complainant. Sa investigasyon sa kapulisan sa Talisay City, gingong gikuha sa hubog nga sospek ang kutsilyo sa butungan. Gitambagan ng sospek nga mupauli apan nasuko kini ug gihulga pa sila nga patyon. Giuli rayno sa sospek ang kutsilyo apan gisikop gayod siya sa kapulisan. Gingong aduna na daang kasungian ng sospek ug ang magtiayon nga misangpot sa pagpanghulga. Nasikop usab sa Dumanhog Police ang duha ka suspetsado sa pagpusil patay sa usa ka babae nga barangay sekretary sa tubod duguan sa lungsod sa Dumanhog niadtong Biyernes sa buntag, Hunyo 27. Giyang nakita na lang sa sulod siyang lawak ang biktimang barangay sekretary nga may samad pinusilan si Antian og ulo. Gitumbok sa mga saksi ang duha ka mga suspetsado nga nasikop sa gipahigayong follow-up operation sa kapulisan. Gisusi pa sa mga pulis ang motibo sa krimen. Apan usa sa pagduda sa kapulisan nga ang biktima usa lang ka mistaken identity. Uban ni Clans Gabutin og Rod Prado, Femari Dumabok, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak.
Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gipasalig sa Cebu Provincial Police Office nga hatagan og suporta ang pamilya sa namatay nga pulis sa dakbayan sa Danao ni adtong Biyernes. Ani ang report. Patay sa nahitabong pagpamusil ni atong Biyernes sa dakbayan sa Danao si Patrolman Mark Ornopia. Miresponde siya sa alarma kundi usa ka lalaki ang gingong nanguha og armas gikan sa usa ka gwardya nga nagpalit lang og soft drinks. Sa pagresponde sa pulis, napusilan siya sa suspect. Ang suspitsado napusilan patay usab sa laing BJMP personnel. Ang atong trupa si Patrolman Ornopia mo'y unang nakakita niya, nakaabot niya. I-attempt siya nga i-arrest, sir. But nakikita mo dito na niya gipusil dayon si Patrolman Ornopia. At the same time, ang nakakuyog dito nga BJMP personnel motoy naka-return fire sa suspect. Gikasubo sa kapulisan ang nahitabo sa ilang kaubanan nga naghimo sa iyang trabaho. Isolated incident, si Patrolman Ornopia ni responde as part of his duty. Unfortunately, motoy nahitabo, sir. Samtang gipasalig sa hepe sa kapulisan sa probinsya, gawa sa hinabang pinansyal, dunay usay ihatag nga insurance sa nahabiling pamilya sa pulis. Nag-assign sab og survivor PNCO ang CPPO nga mo'y moasikaso sa benefit claims. Pangitaan sab nila og pamaagi nga makasulod og trabaho ang asawa niini aron dunay ikasuporta sa anak. Matod sa opisyal sa CPPO nga posibleng mobisita ang Chief PNP sa haya ni Ornopia. Samtang mipahimangno si Police Colonel Jovito Atanasio sa kapulisan nga magmatngon aron dili na mahitabo kini pag-usab. This is part of our lessons learned. So ang una gyud nga as we step down og pagbalik sa gumika paadto sa balay, paadto sa amo trabahoan nga kami magaampo gyud nga ipalayo kami sa disgrasya og kami kung magresponde pod ang precautionary measure amo gyud tan-ahon. So mao na ni siya ang part nga lessons learned nga amo ang tabayanan nga hindi na siya mausban pa. Uban ni Godfrey Relien o Cleofer Lumayag, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nabalda ang klase sa Sangi Elementary School sa dakbayan sa Toledo kagnihang buntag. Kinihuman usa ka sunog ang miulbo alas 10:29 sa stock room sa maong tunghaan. Giisa ang sunog sa first alarm. Human ang 10 minutos nga pakikumbate sa Toledo City Fire, gideklarar kini nga fire out. Sa inisyal nga pakisusi, gipaayo ang atop sa stock room, di natuag gibutang ang mga libro, karaang TV set, printer ug mga foam nga gigamit sa Sibiraa ug palarong pambansa athletes. Samtang giwelding ang atop, natagak ang welding slag sa mga foam nga maoy gidudahang hinungdan sa pagsilaob sa kayo. Gibanabanang mubalor sa dulan 60,000 pesos ang gibiling danyo sa sunog ug usa ka motorsiklo usab ang lakip sa nasunog. Nag-una ang 24 Oras Podcast sa news category sa Apple Podcast sa Pilipinas. Human kini ilusad sulod lang sa usa ka semana. Number 2 usab kini sa tanang kategorya. Mapasalamaton si Senior Vice President and Head si GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor Amoroso, sa suporta nga nakapahimo sa 24 oras nga number 1. Adunay bagong low pressure area nga nakasud sa Philippine Area of Responsibility. Katapusang nabantayan sa pag-asa ang LPA sa gilayon nga 1,125 kilometers sa sidlakang bahin sa Central Luzon. Matod sa pag-asa, ubos pa ang kahigayunan nga mamihimo kining usa ka bagyo sud sa mosunod nga 24 oras. Apektado sa Trafo extension sa LPA ang pipila ka mga dapit. Samtang padayong mupauwan sa halapad nga bahin sa nasud ang habagat. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, adunay mga pag-uwan-uwan gihapon sa pipila ka bahin sa Eastern ug Central Visayas. Masinati ang katag-katag ngadto sa kusog nga mga pag-uwan, ilabi na sa kasadpang bahin sa nasud. Busa angayan lang nga mangandam batok sa hulga sa pagbaha o kaha pagdahili sa yuta.
17 ka float ang nagtigi sa tinuig nga Ibabaw Float Parade. Gibida sa mga misalmot sa float parade ang hiyas ug kultura sa matag lungsod sa probinsya sa Northern Samar. Gawa sa kompetisyon ang tinuig nga float parade nagpakita sa paghiusa ug mga kalampusan sa probinsya. Human sa parada sa float nga gipahigayon sa lungsod sa Katarman, gideklarar nga kampiyon ang float nga iya sa lungsod sa Katubig ug nakadawat sila og 450,000 pesos nga grand prize. Gipangunahan ni Governor Edwin Ongchuan ang awarding ceremony samtang kini ang naglangkob sa ubang mananaog sa Ibabaw Float Parade. Hangtod kanusa kaha magpabiling gitago ang usa ka dakong sikreto. Kini ang istorya sa Kapuso Afternoon Prime series nga Akusado nga sugod nang nasaksihan kaganihang hapon. Yanong kinabuhi lang unta ang gusto sa pamilya ni Carolina nga gidala ni Andrea Torres. Apan mahug siya nga wala niya damha nga sitwasyon dihang aksidente niyang mapatay ang karakter ni Max Collins. Gilihayan niya ang balaod isip si Lorena aron magbag-o sa iyang kinabuhi. Apan mas sinati ni hinuon ang pagdaog-daog sa usa ka Ronnie nga gidala ni Lian Valentin. Adunay moabot sa kinabuhi ni Lorena si Wilfred nga gidala ni Benjamin Alves nga magsilbing lama sa iyang kagahapon. Si Wilfred ay ang bana sa babaeng napatay ni Carolina. Aduna ba kahay maayong ugma nga maghuwat alang sa susama niyang akusada? Alas 4 kaganihang hapon ang world premiere si GMA Afternoon Prime o Kapuso Street. Paminusan sa bagong mayor sa Mandawi City ang gidaghanon sa mga empleyado sa syudad kung itandi kini sa miaging administrasyon. Ano ang report ni Nico Sereno? Sa talagsaong higayon nagkaabot sa flag raising ceremony ang mga outgoing ug incoming city officials sa Mandawi. Pinanguluhan sa bagong mayor Jongki Uwano ug outgoing mayor ug karon vice mayor Glenn Bersede. Didto sab ang mga department heads, mga empleyado ug mga supporters. As a vice mayor, I will fully support your administration. Unahin atong nga city councilors, ako ni hangyoon nga basta kayuhan. We may differ in our political affiliation. We have all our own political biases, but we share one common goal, and that is to uplift the lives of the Mandawihanons. Mga alas 9 sa buntag, gihimo ang katapusang session sa 16th Sangguniang Panlungsod. May mga legislative measures pa nga giapas nga mapasar sa konseho. Humani ini, gisunod ang transition ug turnover sa katungdanan. Sa legislative, gikan kang outgoing Vice Mayor Nerissa Sun Ruiz ngadto kang Bersede. O gikan kang Bersede nga maoy mayor, formal nga gitunol kang Uwano. Gisaksihan kini sa DILG City Director, mga miyembro sa konseho, karon ug sa umaabot City Council. Sa interview, matod sa mayor, usa sa unang tutukan niya ang inventory sa mga assets ug cash sa syudad. Sa gidaghanon sa mga empleyado, minusan kini itandi sa miaging administrasyon. We could still effectively work with a leaner and a meaner na workforce na dili ingon ato kadaghana. Sige lang, kung man silang giingnan katong wala na renew, kung i-vouch sila sa ilang mga department heads na qualified sila, atong i-assess o re-evaluate. Matod hinuon ni Uwano, minimal ang kabag-uhan sa mga critical departments. I-reassess na to, re-evaluate na to. Kung sa dili redundant ang position, we have to remove it para to save city kanang enough funds ba para matong ma-realign to other social services. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisda. Good news sa mga miyembro sa Social Security System kun SSS. Mas gipasayon ug gipadali na ang transaksyon gikan sa 3 ngadto sa 4 ka oras nga paghuwat, nahimo na lang kining 5 ngadto sa 30 minutos. Kun unsa kini sayran tang detalye sa report ni Alan Domingo. So kwahi ka na ito nga magdaso ka mga tao sa buhatan sa Social Security System, karon niluag na
o nakalingkod ng tanan sa mga gitaganang lingkuranan. Kini tungod kay kadto mga miyembro sa SSS lang ang naka-avail sa branch appointment system nga unang gipatuman sa Cebu City nga gireplicate na usab sa ubang mga SSS offices bisa na gani sa kauluhan. Pinaagi sa QR code nga magkuha sa mga SSS members sa mga buhatan sa ahensya, mamahimo sila makapaschedule sulod sa 7 ka adlaw, diin ang miyembro ang makapili sa oras ug adlaw siya moadto alang sa tuyo nini. This is a servicing system in which ang kining atong miyembro mapadali ang ilahang transaksyon diri sa SSS. Si member, duha iya ang may tabong transaksyon, magpa-update siya, contact info niya, napo siya file nga claim, so dili siya but pasabot nga, bubuk usa dito, bubuk na po siya diri. Kaya nga ito mga counter personnel, mga generalist na sila. Sa sinugdanan na baguhan sa sistema ang mga miyembro apan sa kadugayan na anad na, ug mas convenient na alang kanila kay dili naman magmataog sayo. Aron lang makakuha og priority number alang sa transaksyon. Dako man siya gikatabang pero naadyoy kuan dapat early ka mag-book kay usahay kuan ilahang schedule wala usahay naa. Pebrero nining tuiga lang gilusad kining branch appointment system nga gimugna mismo sa assistant branch head Chrysolit Ardina. Giklaro nini nga lahi kining branch appointment system sa national portal diin maabi-abi na mismo sa local branch ang mga miyembro nga dunay tuyo silang buhatan. Sa muhang updating of contact information, kuha naman ang service kuha na mo ana SLA 5 minutes. O so makita at least naa sa mga 75 to 80 per day, per MSR, per personnel. They are allowed to come inside 30 minutes before their scheduled time. So dako kaayo siya og kanang improvements sa ilahang waiting time. Kauban si Godfrey Relian o Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Dili pa ma-upgrade ang classification sa Mandawi City Police gikan sa pagka-level C ngadto sa level B. Kini tungod sa mga requirements. Samtang direktor sa Napolcom midasig sa pagpalambo pa sa ekipo ug teknolohiya sa kapulisan. Ano ang report ni Nico Sereno? Mibisita sa Mandawi City Police Office ang bag-ong miasumer nga Regional Director sa National Police Commission Attorney Maximo Lasaca I. Sa iyang pakigtigom, gipahibaw sa Napolcom ang resulta sa ilang assessment sa opisina sa kinatibuk-ang operasyon niini. Nagpakisayod si Lasaca sa mga concern sa Mandawi City Police labi na sa gidaghanon sa personnel. Sa pagkakaroon, dunay 800 ka mga personnel ang MCPO para sa usa ka highly urbanized city. Aminado hinuon sila nagkulang ra kining maong gidaghanuna. Usa sa gitinguha ang pagpa-upgrade sa classification sa MCPO gikan sa level C padung sa level B. Apan wa pa kini mo abante nga plano kay may requirements nga wala makabot. May advantage kung higher ang imong class kasi mas daghan ang imong personnel allocation compared sa Cebu City. Kami daghan although ang atong prescribed based on law na ratio 1 policeman to 500 citizen. So seldom man na siya ma-attain. Usa sa gidasig sa Napolcom sa kapulisan ang pagpalambo o pag-maximize pa sa teknolohiya aron magamit sa ilang trabaho. CCTV, meron tayong mga drones, yun. I hope in the near future we will be using robotics na. And that's fighting crimes. Kana pa lang we are wiser than the criminals. It's already an inhibiting factor for any of them to commit crimes. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibok ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagalagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso.